Akala nyo madali lang ang trabaho sa supermarket dito sa Croatia, porket Europe? Imagine, nasa peak season kayo, sa seaside din kayo, libo-libo yung mga customers na na-encounter mo araw-araw. Nakakapagod talaga is yung uuwi ka na sobrang late na dahil peak season, napakadaming trabaho. Hi! Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again a short vlog. For our today's short episode, kauuwi ko lang. Late na to. Oo, nag-vlog ako ngayon ng 1:00 ng madaling araw. Yes, so kauuwi ko lang from work. And yeah, panggabi ako today. So naisipan kong maggawa ng isang vlog kahit pagod na pagod tayo, ipupush natin. Oo. So, gagawa tayo ng isang content patungkol sa buhay at trabaho ko bilang isang store attendant dito sa Croatia. I know, maraming mga napapaisip, oo, lalo na sa mga seasonal workers natin na naghahanap talaga ng malilipatan. Napaka-in-demand din for third world nationals ang mga trabaho sa supermarket dahil yearly po ang trabaho dito. So kaya nga ako nandito rin dahil ito yung yearly na trabaho nakita ko. At the same time, ayan, so maraming mga nagsasabi na ito yung pinakamadaling trabaho. Totoo ba? Ayan, so pag-uusapan natin sa vlog natin yung mga experience ko sa aking 3 season bilang isang store attendant dito sa Dubrovnik, Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 14,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa ating mga videos. Thank you so much. I think mas gusto nyo itong mga ganitong klaseng vlog ko. Oo, mga nakaparang podcast lang, di ba? Comment nyo nga, guys. Oo. Ayan na. Diyos ko. Diba? Walang pahinga. After work, sige, mag-vlog tayo. Push natin. So, kumakain ako dito ng turon. Yeah, kaka-dinner ko lang. Nagugutom talaga. As in, wala talaga akong kabusugan. Ewan ko ba? Siguro, dahil pagod na ako. Gusto kong kumain ng kumain. And may turon dito. Kumakain ako. Wow. Okay, bago tayo magsimula, guys, ha? Disclaimer lang. No, hindi po natin lalahatin, hindi tayo magko-compare ng pagod ng trabaho. Yeah. Lahat ng trabaho sa Croatia, saan man sa mundo, ay literal po nakakapagod. Physical. Gagawa lang tayo ng vlog para mabigyan kayo ng idea. Lalo na, sabi ko nga kanina, diba? Karamihan sa mga Pinoy na ang gustong pasuking yearly job dito sa Croatia, aside from factory, is supermarket. So, mabigyan ko na kayo ng idea patungkol sa buhay ko. Pero, hindi po tayo magkukumpara ng pagod. Kanya-kanya po tayong pagod dito. And I respect the hassles of everyone. Kudos po sa mga kabayan rin lumalaban saan man sa mundo para lang kumita, pang-suporta sa kanilang mga pamilya. Okay? Disclaimer lang yun. So, sa mga hindi nakakaalam, ayan, ang trabaho naman sa supermarket ay hindi naiiba sa mga trabaho in demand din talaga, kagaya sa mga hotels and restaurant. May peak season din dito sa supermarket. Same, June, July, August, September. Ayan yung peak season. Talagang, although bukas tayo ng winter, marami pa rin taon ng winter. Pero if you will compare sa dami ng mga customers mo during those peak seasons, libo-libo talaga. Hindi lang lokal. Iba't ibang lahi, iba't ibang lingwahe. Halo-halo yan. Galing yan ng Germany, ibang kalating part ng Europe, US, Australia, may mga cruise ships pa. Diyos ko, di ba? Dagsa-dagsa talaga, lalo na kung kayo po ay nagwo-work sa seaside. So imagine, kung normal days pa lang na busy na kayo, what more pa na dumating tong mga peak season na to. Sa mga nakakakita sa akin, ayan, nagkasabing, ang petiks-petiks lang daw ng trabaho ko, guys. You might see me sometimes just standing, nakaupo lang sa office, but hindi nyo pa rin nakikita yung buong 7 hours na trabaho ko, kung ano yung mga nangyayari, and after the working hours, kung ano pa yung ginagawa ko, kung ano pa yung mga dapat kong tapusin na asikaso ko. Sarado na kami, pero nandoon pa rin ako sa tindahan. Totoo yan, ay nako. So, ano yung mga typical na ginagawa ko sa trabaho? Dalawa kasing shift namin, pang-umaga at pang-hapon. So, let's start sa pang-umaga. Kung pang-umaga man ako, ay magbibig ako ng tinapay,
Depende kasi yan guys kung ilan yung kasama mo, eh. So, sa case ko kasi, dalawa-dalawa, body-body, ayan. Pero may mga possibilities ka, may mga times talaga na mag-iisa ka lang. So, kailangan mong gawin lahat yan. Magkakaha ka, magpapaleta ka, magbe-bake ka, maglilinis ka, lalo na kung panghapon ka. So, ako ngayon, since panghapon ako, ang ginagawa ko lang pagpasok ko, ayan, so yung may mga basurang hindi na itapon, ako magtatapon. Magre-receive ako ng mga endorsement sa amo ko, ayan, sa katrabaho ko, ano pa bang mga gusto nilang pagawa. Kung may mga hindi man natapos na paleta, tatapusin ko. Unli refill. Sa 7 hours na yon, continuous yung pagre-refill ko. Ayan. Kung ano mang makita ko sa bodega namin na wala pa sa naka-display, ilalabas natin yan. Maglilinis, magche-check ng expired, magche-check ng presyo, kung ano-ano pa. Napakadami. Lalo na kapag tourist season, as in talaga, kada refill mo, makikita mo yung Coke na sa lagayan na ng mga yogurts, yung mga tinapay na katabi na sa mga chichirya, may mga ganyan. Yung mga ilang gulay, makikita mo, nandun na sa mga gatas. Pauli-uli, naglalakad talaga yung mga produkto. Kaya kung kayo talaga, alam niyo, maigsi talaga yung pasensya ninyo, kagaya ko. Talagang, hay, nako! Kakaayos ko lang nito, naglakad ka na naman. Lumilipad yung mga produkto, naglalakad sila around tindahan talaga. Nakakaloka, lalo na pag tourist season. And to be honest guys, alam naman natin yan, normal naman yan na makaka-encounter tayo ng iba't ibang ugali ng tao, especially this tourist season. May mababait, merong nagmamadali, ayan, Diyos ko. Merong mga hindi gumagana ang card, merong kulang ang cash, merong hindi nakakapag-English, no? Totoo yun, meron yan. Alam nyo, hindi lang Ravatsky ang na-encounter ko dito. Kakausapin nila ako ng Espanyol, kakausapin nila ako ng French, kung ano-anong lingwahe na naririnig ko na hindi ko talaga maintindihan. Kaya ang ginagawa ko talaga minsan, alam ko naman kasi kung tourist o hindi, kasi nga nasa Dubrovnik lang naman ako. Familiar na ako sa mga mukha ng mga bumibili. So alam ko pag tourist na ibang na yung naririnig ko, di na to Ravatsky, wait lang, nag-e-Espanyol na to. Porke? Totoo yan, ang dami nyo may encounter na ganyan guys. So kailangan talaga mahaba yung pasensya ninyo at kailangan friendly kayo. Kailangan kahit anong pagod, nakangiti pa rin kahit alam nyo, ang daming haripas na nangyayari. Kailangan pag kausap na kayo ng tao, okay, sige lang, take your time. Ganun dapat yung peg, ganun dapat talaga yung mindset. Kasi kapag nararatel na siya, nararatel na rin kayo, hindi talaga kayo magkakaintindihan. So, sa loob ng 3 season kong pagtatrabaho sa supermarket, isa sa mga, normal lang yung mga language barrier, ugali ng tao. Isa sa mga main nakakapagod talaga, challenge talaga sa akin is every Tuesday, Martes, diyan na talagang uuwi na ako sobrang late sa pagpapalit ng presyo. So, I don't know sa ibang supermarket, pero sa supermarket na pinapasukan ko every Tuesday, every week kasi, di ba, may mga promotions, may mga sales, ayan. So, ako yung humahawak ng presyo. Ako yung lahat. Oo, papalitan, paperate, mag-i-scan, lahat sa akin talaga nakatoka yun. And, ano nga ako, dati naman, lahat naman kami humahawak nun. Ngayon, nung nawala na yung, kasi nga, nawala na nga yung mga kasama ko, parang bago-bago na. So, sa akin na naiiwan, sa akin na lang na toka yung mga presyo. So, libo-libong presyo yung pinapalitan ko every Tuesday. And umuuwi talaga ako ng 1:00, 2:00 para lang matapos. Pagpasok nila ng umaga, napalitan na lahat. May mga, hindi lang naman isang klaseng presyo yan eh. Napakadami pang iba't ibang uri ng presyo yan. Tapos may mga double prices pa. Mayroong mga nakalagay dito, may same product nakalagay dito. So, kailangan may mga presyo. At the same time, as much as possible, although hindi ko talaga siya perfect, sorry, oo. Pero I'm trying my best as much as possible na kung alam, kasi makikita ko na yun kung nagmahal ba o nagmura eh. So, ang pinaka-challenge talaga sa inyo, lalo sa mga mag-work sa supermarket,
Kung nagmahal yung presyo at meron kayong hindi napalitan na mas mura, ayan, diyan kakaroon ng problema. So, talagang pagpasok ko ng Wednesday, scan lahat talaga ulit kung ano yung mga hindi ko napalitan, kung ano yung mga dapat naka-align din talaga sa product yung presyo, may mga ganyan. So, syempre, may mga tao naman na hindi lang basta-basta magbabasa ng pangalan ng produkto, makita lang nila yung presyo kung saan nakatapat, pagpatak sa kaha, mas mahal pala, another conflict na naman yun, di ba? So, as much as possible, kailangan talaga is na-check. Although hindi ko talaga siya ma-perfect, guys. Kasi nga halo-halo na, pagod na yung utak ko, pagod na yung katawan ko, tapos sobrang exhausted na yung mukha ko, yung utak ko, yung aura ko dahil ang dami nang nangyari, hindi lang naman ako magpapalit ng presyo, di ba? Ang dami ko pang ginawa noong mga araw na yun. So, pagpatak talaga ng Wednesday, ay, kuha na ako ng scan, check na kaagad. Kaya sa mga papunta na dito, so sa mga gustong magtrabaho dito, maswerte talaga kayo kapag uuwi kayo ng on time na wala na kayong ibang kailangang asikasuhin. Kung baga magkakaha na lang kayo o kaha, tapos na uuwi na. Magre-refill na lang kayo, wala kang gagawin, uuwi na. So, maswerte kayo kung yun lang talaga yung trabaho ninyo. Maswerte kayo kapag wala nang ibang endorsement sa inyong amo nyo. Pero sa case ko, hindi mo ako nagreklamo. Yung may pressure kasi sa part ko, guys. May pressure at the same time sa part ko kasi nga, ako yung nag-handle ng mga ganon. So, maswerte kayo kapag kakahalang kayo, uuwi na, ganon. So, hindi na naman kailangan akong i-remind ng amo ko sa mga ganyang trabaho dahil alam na naman niya na gagawin ko na yon. Alam na niya yung gagawin ko every Tuesday, alam na yung mga dapat kong gawin. So, yung amo ko, kapag niya, hindi na talaga yung mag-message, hindi na yung mag-remind sa'yo. Alam mo na Brian, gagawin mo, ikaw na ang bahala. So, kung ano mga promotions, ano yung kailangan naka-display dito, ano yung kailangan ilipat dito, alam na niya. So, kung may mababago man, ayan, ako na yung gumawa. Wala na siyang magagawa doon. Oo, not unless hindi talaga dapat, pero kapag may mga kailangan talagang baguhin, wala na, alam na niyang si Brian ang gumawa niyan. Yun. So, may pressure din sa part ko kasi nga, dadalawa lang yung mata ko, dadalawa lang yung kamay ko, dalawa lang yung paa ko. So, kaya talaga umuwi ako ng very late minsan kasi nga as much as possible, tinatapos ko na talaga lahat. Ayoko na kasi, diba, lahat naman tayo, ayaw natin na may masasabi pa after a very long tiring day, no? So, alam na naman ng amo ko yun. And yung pressure, somehow, thankful din ako sa tiwala, pero nakakapagod, nakaka-stress minsan. Sanay na naman ako. Oo, kasi 3 seasons na naman ako sa supermarket. Pajulit-julit lang talaga. So, sabi ko, kung mag-extend man ako, di na ako, alam yun, wala na ako sa part ng buhay ko na uuwi na ako. Haripas na ako umuwi pag alas 9. Hindi na ako ganun. Parang alas 9, pumatak tayong alas 9. O sige, magka-close na tayo. Uuwi na kayo. Natapusin pa ako. Ganyan. So, wala na yung ganung mindset ko na uuwi na ako ng haripas. Talagang, kung may mga hindi pa ako matapos, kailangan ko siyang tapusin. Hindi kasi di ko nga kaya matapos mag-isa. So, ayoko namang pag-extended yung kasama ko kasi ako nga yung gumagawa. At the same time, ayoko may masabi talaga na hindi ko naman trabaho to. So, ang bait-bait ko talaga. Inaako ko na lang. Ako na yung tumatapos. Sige, ako na lang. Pero yun nga, sanay na naman ako. And, yung tiwala din at the same time. Yun siguro ang hiling ko lang talaga is talagang isang bagsak na napakatinong kasama. Matitito na may mga kasama ko, pero yung talagang laban na laban. Oo, yung parang Pinoy, yung trabaho, ganon. So, bakit mahirap ang tourist season? Ang iba kasi, sabi nila, mas madali ang tourist season kasi nga, hindi mo na kailangang mag-aral ng lingwahe. I don't know, dahil nakakapag-English naman tayo, di ba? Pero mas nakakapagod, no? Maraming tao. Mas nakakapagod pag tourist season, no? Mas physical. Ang daming paleta, ang daming mong kailangan i-refill, ang daming mong kailangan linisin, ang daming mong kailangan i-check. Everything. Mas nakakapagod pag tourist season, guys. Sa lingwahe siguro, yes. Kasi more on English tayo. Kasi
International naman yung mga turista natin, yung mga customers natin, pero mas physical yung trabaho. So, I don't agree na mas madali ang tourist season. Bukod sa init ng panahon, napakaraming trabaho. So, nakakapag-break time ba ako dito? Nakakapag-break ba? Guys, kasi baka magulat kayo, nakasanayan natin ng break time natin 15 minutes, 30 minutes, di ba? So, kung kayo ay talagang, ewan ko ba, usok-usok kasi ito yung Yossi break. So, ako naman, hindi man ako nag-Yossi. So, kung kayo ay mag-work sa supermarket, hindi siya ganun ka-literal na 15, 30 minutes na break. Oo, minsan 2 minutes, 5 minutes, isang kain lang, inom, upo, hinga, balik sa trabaho. Yon. So, wala pong food allowance, wala binibigay na pagkain. Oo, kasi wala naman po nagluluto sa supermarket. Bibili lang kayo ng anong pagkain yung gusto ninyo, kain kayo. Tapos, after kain, balik ka sa trabaho. Ganun lang. Pero I don't know, I don't know sa iba. So, ayoko lang kayo baka kasi magulat kayo, bakit wala akong 1 hour break? Wala pa naman ng 1 hour, di pa tapos yung break ko. Pinababalik na kagad ako. Normal po yun dito. Yes, lalo kapag tourist season talaga. Pero syempre, hindi naman puro hirap lang tayo. Kailangan may advantage din. O kailangan may mga perks. Bakit masaya magtrabaho sa supermarket? Una-una, mas malaki ang sahod kapag peak season. Yeah, syempre nakokota ninyo, mga sales, may mga bonus, uso ang increase kapag tourist season, pag peak season. So, ang tendency, kapag lumaki ang sales, lumaki ang sahod, diba? Mas malaki yung papadala sa Pilipinas. At the same time, mas natututo ka dito makisama sa iba't ibang klase ng tao, lahi. Yeah, kasi hindi lang naman mga taga rito yung magiging encounter mo. Napakarami pang lahi ang encounter mo. So, minsan, makakachika mo sila. Kamusta kang mo dito? Kamusta ang travel mo? Nag-enjoy ka ba? O saan ka pa pupunta? Ganun. Minsan, ginagano ko yung mga customer. Parang kabayad, kakahako. Are you enjoying the Dubrovnik? Ganun. So, minsan nag-recommend pa ako, mag-detour kayo sa Montenegro, mag-detour kayo sa Bosnia-Herzegovina, mga ganun. So, diba, ang saya maka-encounter ng mga iba't ibang lahi. Ito personal to, mas naging matatag talaga ako, guys. Hindi man ganun kalaki yung sahod ko, pero kahit pagod na ako, guys, nakatayo pa rin ako. Talaga lumalaban pa rin talaga ako. And I'm so proud of myself. We must be proud to ourselves, guys, na after a very long tiring day, nakasurvive tayo. Yun lang naman ang pinagpapasalamat ko kay Lord na thank you, Lord, na iraos ko yung araw. Ganun talaga ang senaryo ko, lalo na kapag Tuesday. Napakadaming tao, napakadaming trabaho. And Friday, Friday, Diyos ko. So, bakit masaya pa rin kahit sobrang nakakapagod? Hindi lang naman kasi tayo dapat puro trabaho, guys, diba? While working. So, yung mga katrabaho natin makukulit, nakakatawa, may chikahan, diba? And kung alam mo talaga na may purpose ka, bakit ka tatrabaho, everything, kahit anumang pagod dyan, will be worth it. As long as you know in yourself kung bakit ka nagtatrabaho, ano yung purpose mo. So, sana ganun yung maging mindset ninyo, guys, na hindi lang puro hirap, but after that day, magkaroon tayo ng realizations na nairaos natin yung araw, alam mo yung mga purposes mo sa buhay, bakit ka nandito, bakit ka nagtatrabaho, no? Huwag yung kakalimutan bakit kayo nagsimula. Ano yung plano ninyo at bakit kayo nandito. And marirealize ninyo na, oo nga pala, mayroon akong plano, mayroon akong gusto mangyari sa buhay ko. Yun, huwag nyo lang i-stack yung sarili niyo na pagod na ako, gusto ko na magkaroon ng ibang trabaho. No, gawin yung stepping stone, yung pagod, yung experience nyo ngayon, para mas magkaroon kayo ng mas malawak pa na plano kung ano mang naisip ninyo na kaya nyo pala, naiiraos ninyo yung araw na napakadaming trabaho, napakadaming pagod. Basta, guys, huwag yung kakalimutan, huwag yung tatanggalin sa sarili ninyo kung bakit nyo sinimulang magtrabaho sa ganito klaseng trabaho. Napaka-importante niyan. Sa totoo lang, kapag nasanay ka na, diba? Kapag nasanay ka na sa mga ginagawa mo, magiging normal na lang yan. Sa una lang naman lagi mahirap. No? So, wag nyo bigyan, wag yung sisihin yung sarili nyo na hindi nyo kaya. Daanan nyo yung mga pagod, daanan nyo yung mga first time hanggat sa maging normal sa inyo. So, yun lang. I hope na nagkaroon kayo ng konting idea sa mga hinaing ko sa buhay bilang isang store attendant dito sa Croatia. And sabi ko nga, walang trabahong hindi nakakapagod. Lahat nakakapagod, lalo na kapag peak season.
Pero ang pinaka-importante is mairaos natin yung araw, meron tayong time sa sarili natin, meron tayong time sa family natin, di ba? At the same time, meron tayong stable na trabaho. Yon ang pinaka-importante sa dami-dami ng mga tao na gusto makapagtrabaho ng full-time ng tuloy-tuloy dito sa Croatia. And sa mga papunta na dito, sa mga na-deploy, na mag-work sa supermarket, good luck. And I hope na makita-kita po tayong lahat. And congratulations in advance. And nice to meet you all po sa lahat ng mga Pinoy na namimit ko sa supermarket first season. Welcome sa Dubrovnik. I hope mag-enjoy kayo. Sabi ko nga, diba, kapag pagod, magpahinga, diba, content tayo, pahingin pera. Pahingin pera. Ayan, so sana nag-enjoy kayo sa ating short vlog for today. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo yan ang ating maging next content sa ating channel. Again guys, maraming salamat. Good luck sa mga nag-aantay na ng mga working permits. Good luck sa mga na-approve na ang visa. And sa mga nandito na papunta na dito, malaking good luck po sa inyo. No, kayang-kaya nyo yan. Maiiraos natin ang inyong first season dito sa Croatia. That's all for today. And see you... Naubo na ako. See you soon, mga kababayan. Ciao! Anong magagawa?